Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin yung pangalawang topic po natin sa carpentry which is wood technology. So ano bang meron sa ating wood technology? Unang-una, meron po tayong tinatawag na seasoning. So ano ba yung seasoning, ma'am? Itong seasoning, kapag ang pinag-uusapan po natin ay carpentry, ito po ay tumutukoy po kung paano po natin na patuyuin po yung ating mga kahoy. So we have here three methods kung paano po natin napatuyuin yung ating mga kahoy. So first, we have the air seasoning, cane seasoning, and we have the third is treated. So pag sinabi po natin na air seasoning, ito po yung pamamaraan kung saan po pinapahanginan or pinapaarawan po natin yung ating mga kahoy po para po mapatuyo po siya. So yung method po na ito ay hindi po siya advisable kapag gusto niyo po ng agad-agad ng tuyong kahoy kasi magte-takes po ito ng months bago po tuluyang matuyo po yung ating kahoy po sa air seasoning. Then we have the cane seasoning. So yung cane seasoning po is advisable po siya lalong-lalo na po kapag meron po kayong factory furniture shop. Meron po kayong factory para sa mga furniture. Kasi nga po anytime po na kailangan po ninyo ng tuyong kahoy, so pwedeng-pwede po kayo mag-produce ng tuyong kahoy through using po ng cane seasoning. Kasi po sa cane seasoning, yung kahoy po is niluluto po natin siya sa parang malaking oven. Then pagkatapos po natin, pag makuha niya po niya yung isang eksaktong moisture content, so pwede na po siya agad na gamitin. So hindi na po natin kailangan maghintay na umaraw pa siya or mahanginan pa yung ating kahoy. Then we have treated. So sa treated naman, kung napapansin po ninyo dati, yung mga poste po ng ng ating mga ilaw is gawa po siya sa kahoy. Then umitim po yung mga kahoy po na yun. So dahil po yung kahoy po na yun ay dumaan po siya ng treatment para po kahit na umulan man or umaraw, hindi po basta-basta mabubulok yung kahoy po na yun. Then kapag po nagsisison po tayo ng mga kahoy natin, meron po tayong dapat na tandaan kung kailan po ba natin masabi na, uy, tuyo na po yung kahoy na ito or ready na for use yung kahoy po na ito. Tandaan po natin na sa ating sofo, dapat po yung moisture content po niyan is dapat naka 20% na lang po siya at saka 6% na lang po sa ating mga hardwood or 6 to 12% para po masabi po natin na pwedeng-pwede na po talaga gamitin yung ating mga kahoy po na yun. Then we have here finishing. So ano ba yung finishing, ma'am? So itong finishing is ito yung pamamaraan kung paano po natin natapusin yung ating mga woodwork. So unang-una we have here the scraper, sandpaper, and wood filler. So yung scraper saka sandpaper is pareho lang po sila uh, ng purpose. Ito lang po is para po sila makaproduce ng smooth surface. Yung pinagkaiba lang po ng scraper sa sandpaper is, yung scraper po is made of steel po siya. Then, yung sandpaper, so yung, alam po ninyo, yung liha di papel, so, gawa po siya, meron po siyang sa other side is papel, then sa other side is parang, meron po siya yung parang mga buhangin na pinagdikit-dikit. So, yun po yung ating Then, sa ating sandpaper, meron po tayong dalawang uri. We have here the dry sandpaper saka wet sandpaper. So, yung dry sandpaper is hindi na po natin kailangan po ng makati po yung lalamunan ko. So, hindi na po natin kailangan ng tubig para po siya gamitin po natin or ikuskus po natin doon sa ating surface ng ating wood para makaproduce po siya ng smooth surface. Whereas yung wet sandpaper naman po, kailangan niya po talaga ng tubig para po mas maganda po yung epekto or mas effective po yung kanyang pag-scratch or pagkukuskus po sa ating surface ng ating wood para talagang mapa-smooth niya po yon. Then we have here the wood fillers. Ano ba yung wood fillers or masilya? So, di ba kapag po nag-join tayo or nagdidikit tayo or nagdudugtong tayo ng mga kahoy, so in between po, yung sa pinagdugtungan po natin mismo is meron po talagang mapoproduce na gap. So, ang wood fillers po ay
pini-fill up niya po yung gap po na yon para kapag po pininturahan na po natin yung kahoy po na yon is magkaroon po siya ng continuous effect. So hindi na po siya parang pinagdugtong. So parang nagiging buong kahoy na po siya. So yun po yung purpose ng ating wood fillers. Then we have stain. So ano ba yung stain? So ito po yung ginagamit po natin for finishing, lalong-lalo na po kapag gusto po natin na, for example, yung kahoy po na ginamit po natin ay magmukha po siyang mahogany or magmukha po siyang walnut, or for example, lawaan yung ginamit natin or kaya plywood lang yung ginamit natin na kahoy, then gusto po natin pagmukhain pong nara po yung ating kahoy po na yun. So, yung ginagamit po natin is stain po para pong magkaroon po siya ng illusion effect. So, magiging mukhang mamahalin po yung ating kahoy. Then we have also here the shellac. So yung shellac po is galing po siya sa gum substances ng mga insects. So meron po tayong dalawang uri ng shellac, which are the orange shellac saka white shellac. So yung orange shellac is natural type lang po siya. Then yung white shellac is produced po siya by bleaching. Then we have also here the varnish. So kapag tinignan niyo po sa mismong product po talaga yung shellac saka varnish, kung wala po siyang pangalan, ay hindi po talaga kayo particular po sa mga materials po na ito, ay hindi mo po talaga ma-identify kung ano po yung pinagkaiba ng shellac sa varnish. I think kung hindi ako nagkakamali, yung purpose po ng shellac sa varnish is para po magkaroon po ng makintab po na effect po yung ating wood. Then, nakakatulong din po yata ito para po sa mga ah, yung mga insekto po na magpapabulok po sa ating mga kahoy. Okay, so sa varnish, it is most used clear finishing materials. It is a solution of tough resin. So gawa daw po yung varnish sa ating mga resin. So yun po yung pinakaiba ng shellac sa varnish. Then we have also the paints. So sa paints po, so pintura, alam naman po natin ito. So meron po tayong tatlong uri ng pintura. We have the latex, enamel, and the lacquer paint. So kapag sinabi po natin na latex paint, so ito po ay madali lang po siyang gamitin, then madali rin po siyang matuyo. Then, ang latex paint ay hindi po siya ganun ka-durable gaya po ng mga oil-based paint. Then, applicable po itong ating latex paint sa mga general painting project natin gaya po ng ating walls saka mga ceilings. Yung enamel paint naman, it is air dries to hard, usually glossy finish. Kapag gusto natin na yung makintab talaga glossy yung kanyang finish, so enamel po yung gamitin po natin. It is used for coating surfaces that are outdoors or otherwise subject to hardware or variation in temperature. So kapag po yung pininturan po natin, so for example, naaarawan po siya, then nauulanan, so pwedeng-pwede po yung ating enamel. Kasi ano po siya, suitable po siya sa mga situation po na ganon. Then we have also the lacquer paint. So pag sinabi po natin lacquer paint, it is used for a number of hard and potentially shiny finishes applied materials such as wood and metal. So kapag po metals po yung ating pinipinturahan, so mas mainam na lacquer paint po yung ating bibilhin po na pintura. Then under po sa ating wood technology, meron din po tayong tinatawag na mga wood joint. So ano ba yung mga wood joint, ma'am? So ito po yung mga paraan po kung paano po natin pagdudugtungin po yung ating mga kahoy. So unang-una here, we have here the dado joint. So itong dado joint, yung itsura niya po is ganito po sa ating picture. Then ito po ay ginagamit po siya usually kapag gumagawa po tayo ng mga bookshelves. So yan. So ito po yung mas magandang gamitin po natin sa mga woodworks po na ganito po. Kasi po, itong ano dito na part is parang hino-hold niya yung ating kahoy po dito. Yung naka-horizontal na kahoy po is hino-hold po ng dito banda. So ito po yung ating dado joint.
Then we have also the rabbit joints we use for making frame to hold glasses in constructing drawers and other cabinet works. So ito po yung ginagamit po natin kapag mga drawers sa cabinet works yung ating mga ginagawa. So ang rabbit joint is ano siya, ganito lang siya yung pagkakadugtong po niyan. Then yung naka-horizontal na kahoy is parang pinapatong po natin sa shoulder po. Ito, pinapatong po natin diyan yung ating kahoy. So yan po yung ating parang ano lang din po siya, dado po siya, pero yung dado kasi is meron pang naka-shoulder din dito sa taas. So yung ano yung ating rabbit is sa baba na lang po yung ating shoulder. Then, meron din po tayong double rabbit. So, kapag kapag sinabi natin double rabbit, so, yung dalawang woods po natin is, nagkakaroon po siya ng shoulder. Gaya po nito. Yan. Then, we have also the mortise and tenons. Ito po yung, all this po na pamamaraan po ng pag-join po ng ating mga woods, and ito din po ang mako-consider po natin na pinaka strong po na joint sa ating mga joints. So sa ating mortise and tenon, so meron tayong dalawang part ng kahoy. So yung may hole, yung tinatawag po natin na mortise. So yung parang po siyang may notch, yan dyan, yan po yung tinatawag po natin na tinon. Kaya po mortise and tenon kasi yung tinon po natin ay ipapasok po natin po sa ating mortise. Then para po mas talagang strong po siya, nilalagyan po yan nila ng glue para hindi po talaga siya gagalaw. So usually yung mortise and tenon po natin is ginagamit po siya for chairs, tables, and benches. Then we have here the miter joint. So ang tandaan po natin sa miter joints, yung corner po niya is meron pong 45 degrees na angle cut. Then it is usually used sa mga bintana, di ba yung mga frame sa bintana, sa doors, then sa mga picture frame. So nagkakaroon po siya ng miter kasi 45 degrees po yung connection po niyan. So for example, sa picture frame ganyan, uh, 45 degrees po yung kanyang corner. Yan. Then we have also the lap joint. So ang lap joint natin is used for reinforcing wood length. So wood assembling is overlapping each other. So yung lap joint, ginagamit po natin kapag gusto po natin na yung ating kahoy is gusto natin na pataasin siya or para po ma-increase yung kanyang length. So yung dalawang kahoy is ilalap lang po natin, ipagpapatungin natin para po at tataas po yung ating kahoy. Then we have the butt joint. So ano ba yung butt? So 'di ba sa butt joint naman, so yung dalawang ano niya, yung dalawang pieces of wood is parang ano siya, parang pinagdugtong mo lang siya. So ito po yung tinatawag natin na simplest type of wood joint. Kasi nga po hindi mo na po kailangang mag-cut, hindi mo na kailangan mag-miter. Agad-agad pwede mo na po siyang inel or lagyan po ng pako. So, isang wood, then pangalawa, then dire-diretso na po yung paglagay po natin. Wala na po tayong ibang gagawin. Then we have also the dovetail joint. So sa dovetail joint, so itong ating end dito is kung napapansin po ninyo yung ating mga tails, para po siyang buntot po or tails po ng ating mga kalapati. Di ba ganun po yung sa kalapati, paano ba? Ganun, yung kanilang mga tails. So, yan dito. Kaya tinawag siya na dovetail. Then, i-insert po natin yung mga pens dyan po in between sa ating mga tails para po maglalak po yung ating mga joints. So, usually ginagamit po siya for drawers and chairs din po. Then we have also the tongue and groove. So, itong tongue and groove, usually ginagamit po siya kapag yung kahoy is ginagawa nating floor o kaya ginagawa po nating wall. So, tingnan po ninyo. So, ito po yung groove. Ito pong parang parang kung sa pa sa dado is yung parang may
may hole, half hole lang siya kasi bukas naman yung sa kabila. Then ito po dito is yung tang. Ito po yung tinatawag natin na tang. So, yung tang pinapasok natin sa groove para po magkaroon po ng continuous effect po yung ating mga kahoy. Then we have also the bridle joint. So itong bridle joint is similar po siya sa mortise and tenon. Kaya lang po is yung end po niya dito, yung sa side niya po is talagang butas po siya. Yung sa mortise tenon kasi ay meron pang naka parang wall dyan. So this is similar to mortise and tenon but with more open holes in the wood. So yan, yung sinabi ko kanina. So the end of one surface of wood is cut into a tenon shape and the other piece of the wood is cut into mortise. So, ipapasok lang po din po siya sa hole po natin. Then, this joint can be used to create legs. Pwede siyang gawin po ng legs po ng ating mga chairs or ng table ba to help create frame pieces when it's being shaped. So, this is a strong joint with good durability. So, strong din po siya. So, sa mga benches, sa legs po ng benches, sa middle po niya is ito po usually yung ginagamit po na joint. So, bridle joints. Then we have also the biscuit joint. So yung biscuit joint po is ginagamitan po siya ng biscuit. So ano ba yung itsura ng biscuit? So 'di ba ano siya, circle lang po. So ito po na part na itong in-encircle ko po. Yan po yung tinatawag po natin na biscuit. Then i-insert po natin yan dito po sa ating hole. Yan. So magiging yung dalawang side ng wood is meron po siyang hole kung saan po i-insert po natin yung ating biscuit. Then para po strong po talaga siya, ginuglo po yan para hindi po mag-move. Yan po yung ating biscuit joint. So, para po magawa po yung mga joint po na ito, kailangan po natin ng mga carpentry tools. So, ano-ano ba yung mga common carpentry tools po natin? So, ito po yung unang-una, we have the level. So, ang purpose po ng level is para po matest po kung talagang straight po yung ano po niya, horizontal position or vertical position po ng ating, for example, wall. So, ang itsura po ng ating level is ito po. Pero, meron pong improvised na level, lalong-lalo na po dito sa probinsya, kapag yung mga carpenters po ay wala pong level na ganito. So, yung hose po, yung clear na hose, nilalagyan po yan nila ng tubig, then yan po yung ginagamit po nila na level. Then we have also the miter box. So ano ba yung purpose ng miter box? So kapag po for example gumagawa po kayo ng miter joint, so para po ipasok niyo lang po yung kahoy po in between sa box na ito na yellow, then uh, sundin lang po ninyo yung ano na yan, yung mga guide po na dyan, then makakagawa na po kayo ng perfect na miter. So hindi na po kailangan po ninyo na magsukat po kung anong pong degree. So, pwede na po kung meron po kayong miter box. So, ano na po, isunod lang po ninyo sa guide po yung inyong lagari. Then, makaka-produce na po kayo ng miter box. Then, we have the plumb bob. So, ano ba yung plumb bob? So, ang purpose lang po ng plumb bob is para po ma-check niya po yung vertical line po. So, yan dito. To check or obtain a vertical line. So, the word plumps means perpendicular to a horizontal line. So, para po magkakaroon po yung ating vertical line, magiging perpendicular po siya sa ating horizontal yan. So, di ba kapag gumagawa po ng poste, yung mga carpenters, gumagamit po sila ng plumb bob. Then we have the straight edge. So, from the word straight, so minimeasure po niya or nagaguide po siya sa pencil or ating scriber para po makagawa po ng linya. So, in short, para lang po naman siyang roller, yung purpose niya. Then we have the sliding T-bevel. So, ito yung sliding T-bevel. Ito po siya dyan. Pwede po yan siya ma-slide. So, makaka-produce po siya ng right angle, 45 degrees. So, kahit ilang degrees po kasi magmo-move naman po yung orange po na yan. So, kung gusto niyo po na magsukat so, ng mga angle-angle or kaya ng
i-test nyo yung slope or pagka-V-belt po ng mga edges, so gagamitan po ninyo ng sliding T-V-belt. Then we have the tri-square or itong tinatawag po natin na eskwala. Sa amin, eskwala to. So, used for testing one surface and the squareness of to another. So, yung pinaka ano po talaga niyan is yung squareness, yung pinaka sinusukat po ng ating tri-square. Then we have the choke line and rail. So, ginagamit po ito for example, dito sa amin, kapag gusto mo po na lagariin po yung mataas po na kahoy, ay ginagamitan po siya ng choke line para po pag nagkaroon po ng marka, yung linya po na yun, yun na po yung inyong susundin para po makakat po kayo ng straight po na line. Then we have also the divider. So from the word itself, divider, so ginagamit po siya, for example, gagawa po kayo ng drawer, so para pantay po yung space po na inyong gagawin, so yung space, divide po natin equally. Yun po yung ginagamitan po ng ating divider. Siya po ay under nasa marking tools. Yung kanina is nasa measuring tools tayo, then now is we have sa marking tools. Then, we have the marking gauge, so used for making lines parallel to the edge or end of piece of work. So ito po dito. Ayan. Pero sa ano sa mga dito yung mga carpenter lang sa amin, yung hindi naman sila ganoon talaga hindi naman po talaga sila ganoon na meron po sila mga tools na ganito. So yung ginagamit lang naman nila pang mark isa lang, lapis lang. Okay, then we have also the scratch also. So like an ice pick, it is used to making and for punching the location of hole to be drilled. So, kapag po gusto po natin na ano, kapag nagde-drill po siya, for example, sa ating wall, so kapag hindi po kaya ng ating pencil, pwede po tayong gumamit ng scratch also. Ini-scratch lang po yan. Pero pwedeng-pwede na po, kung wala ko yun dito, pwede na po yung ano, yung pako mismo. Pero kapag nagpa-follow po talaga tayo sa standard, so mas mainam po na meron po tayo nito. Then we have the scriber, so designed for marking words by scratching the surface visibly. So, lahat po ng tools nito is for marking lang naman. Then we have the extension roll. So from the word extension, so yung roller na ito is kaya niya pong mag-extend, used for measuring inside distances such as cabinet, doors, and windows. Then we have also the folded wooden roll, used for measuring wood stock. That is wood stock. May di pa po dyan. Then we have also the pole steel tip roll. So alam na po natin ito lahat. So gamit na gamit po ito. Kahit na po yung mga ordinary yung karpintero, meron po talaga sila dapat nitong pole steel tip roll. So ito po yung ano, yung mini-measure po natin kapag for example, napuputol po tayo ng kahoy or mini-measure po natin yung distansya po ng for example, from one post or another post ng ating mga ginagawa po na bahay. So, yung ano po nito is meron po yung mga calibration dyan. So, dapat din po is makabisado po ninyo yung calibration po ng ating pole steel tip roll. Then we have the roller. So, familiar na po tayo lahat nito. So, yung roller po natin is merong 12 inches na sukat po dito sa ating roller. Then we have also the caliper roller, so special tool used to measure outside diameter of cylindrical object. So ang caliper po natin na roller is ang mini-measure po niyan hindi po siya hindi po straight kundi po yung measurement po or diameter po ng ating, for example, yung ating tubo or yung ating PVC. So mini-measure po niya kung ano po yung diameter po ng ating PVC po, yung ating mga cylindrical object. Then, sa holding tools natin, meron po tayong bar clamp. So, itong bar clamp has longest span. It is used to hold glue edge joint in wide pieces such as table and door. So, ito lang naman po kapag wala po kayong
helper, so mas mainam po na gumamit kayo ng bark lang kaya kasi po kapag nagmi-mixture po kayo para hindi po siya mag-move yung ating or hindi po gagalaw yung ating kahoy. Magkakaroon po tayo ng concise po talaga na measurement or kaya po or kapag po pinagdikit po natin yung dalawang kahoy ng glue, so hindi po talaga siya nagmo-move. So until po na magiging okay na po yung ating pinagdikit. Then we have the bench vise, so equipment attached to the bench, designed to hold number to be processed. So movable jaw can be opened up to 12 inches. So ito po dito sa ating bench vise, yan, movable po yan. So until 12 inches daw po ang kaya niya pong pag-adjustan. Then we have also the brace, so used for holding auger bits, so fastener bits and other tools, which is rectangular shape shrunk. So, itong mga ano ito is i-present ko lang po pero kailangan nyo na po ito for the memorize or familiarization. Then we have the C-clamp. So itong C-clamp is another holding tools din po siya from the word itself. So nagpo-form po siya ng C, letter C dyan. Designed to hold small pieces of wood. So ang wood po is in-insert po natin yan between sa ano na to, space dito. So dininiipit po natin sila. Ma-adjust po natin itong steel dito. Ikot-ikutin lang po natin yan. So sana mapaikot-ikot. Then we have the sand screw clamp. So ito, made of wood with two hand-operated screws hold blocks or irregular shaped objects. So yan po yung ating hand screw clamp. Then we have the horse or the thistle, used to support or sustain the working operations such as sewing, chiseling, and planing. So, di ba kapag po nagpe-plane po tayo ng ating mga kahoy, so nilalagay po natin dyan yung ating kahoy din, dyan na po natin nililinis po yung ating kahoy. Then we have the miter and corner clamp. So, di ba kanina meron tayong miter box para mag-guide po sa atin kapag nagka-cut po tayo ng miter. So, ito naman, kapag po gusto na po nating pagdikitin yung ating miter para hindi po siya mag-move, so pwede po natin siya ipitin po nitong ating miter and corner clamp. So, yan. Yan. So, kahit na hindi pa po yan na paste ng glue, hindi pa yan natin napako, hindi na po mag-move po yung ating kahoy. Then, sa ating cutting tools, we have the backsaw. So, used for line cutting, especially in making wood joints. So, yung ating backsaw is katulad po siya nito. Then, we have the coping saw. Yung coping saw is para po siya sa irregular shape and curves. Yan. So, for example, nagka-cut kayo ng dovetail joints, for dovetail joints, so, yung coping saw po yung gagamitin po natin. Kasi, yung ordinary lagari po, hindi naman makakagawa po ng ganyan. So, pwede po siya dito, dito, pero kapag dito na po, hindi na po kaya po ng ating ordinaryong lagari. Then we have the cross-cut saw. So, used for cutting stock of wood across the line. So, from the word cross, so dapat tandaan po natin yung across. Yan, across the grain po siya. Pero kapag po kapag uh, along the grain po yung ating gagamitin na saw, so yun po yung ating rip saw. So, ipe-present din po yan maya-maya. Then we have also the hacksaw. So kapag po mga metals po yung kinakat po natin, we have hacksaw. So, then we have also the keyhole or compass saw. So kapag po maliliit po, for example, magbubutas po kayo ng hole, so ito pong keyhole or compass saw yung gagamitin po natin kasi kayang-kaya niya po yan, kayang-kaya po siya, kayang-kaya niya po yung mga irregular shape po na pagkakat po ng ating woods. Then we have the long cross-cut saw, so used for cutting large and round lumber. So for example, yung mga malalaking kahoy na po talaga, matatagalan po kayo kapag yung cross-cut saw yung gagamitin po natin. So mas maganda po itong long cross-cut saw kasi madali po siyang malakihan po yung kanyang kayang gawin. So ito yung sinasabi ko kanina na kapag along the grain yung ating yung ating kailangang i-cut, so dapat yung gamitin po natin is yung rip saw.
Then we have also here sa mga edge cutting tools. We have first the chisels and the gouges used for cutting edge and carving of woods. So under po sa sa chisel and gouges natin, meron po tayong iba't ibang klase. So yan, marami po sila. First, we have the firmer chisel, so used for both heavy and light works in woodworking. So kapag gusto niya po na all-in-one po siya na purpose, so ito na lang po firmer. Ang bilhin niyo po pa kapag wala po kayong masyadong budget na kaya niyo pong bilhin lahat ng uri ng chisel, so mas mainam na firmer chisels na po ang bilhin po ninyo kasi kaya niya po yung mga heavy and light works. Then we have the paring chisel used for working on a very small space of work. So kapag for example yung sa doorknob po natin, so yun po ginagamitan po natin siya ng paring chisel. Then we have the mortise chisel. So kapag gumagawa po tayo ng mortise, ito po yung magandang gamitin po natin na chisels. I don't know sa Tagalog kung ano yung chisel. Sa Bisaya, ano ito, tigib. Then we have also the butt chisels. Yan po yung ating butt chisels. Hindi ko na po babasahin. So ipapakita ko na lang po. Then we have also the scribing gauges. So ito po siya is for example kapag yung may nakikita po kayo na mga bowl or mga baso po na na made of wood. So ito po usually yung ginagamit po nila kasi po yan naka-curve po yan siya diyan. So the cutting is bevel ground on the inside. So for cutting inside curve po yung ginagamitan ng scribing gauges. Then sa boring tools natin, we have the auger bits used for boring holes in wood. So meron din po tayong iba't ibang sizes po ng ating boring tools or auger bits. So first, we have the expansive bit, so type of boring tools attachment to the auger brace used for boring holes on wood of more than 2.5 centimeter diameter. So sa ating boring tools, may iba-iba po tayong parts. So, meron po tayong the brace. So, yung pinakita kanina na parang iikutin nyo po siya. Then we have also for holding bits when boring holes on wood. So, kapag po gumagawa po tayo ng holes sa ating mga wood, so kailangan po natin ng brace. So, sa next slide, so makikita po ninyo yan. Then we have also the browdle used for making small holes in wood for screws and nails. Then electric drill, alam na po ninyo yan, saka hand drill. So yung hand drill is electric drill lang din po siya pero hinahandi lang po yung ating hand drill. So ito po yung ating mga example, yung ating nabanggit po kanina. Then let's proceed po sa ating mga driving tools. First, we have the ball peen hammer. So used for metal work. So pag napapansin po ninyo yung sa ball peen hammer po natin is pareho lang po siya. Yung head po niya is parang ganito lang po. Pamukpok lang po talaga siya. Unlike po sa ating claw hammer na meron po siyang pamukpok sa side dito, then meron din po siyang pangtanggal po ng pako. Used for driving and pulling nails po yan. Yung Then we have also the mallet. So this is made of wood. It is used for driving chisel kapag po, yung chisel po yung pinupukpok po natin or kaya kapag po for example siset po tayo ng mga tiles, ito pong ano po na to ang ginagamit po natin, a hammer. Then we have also plane. So ito po yung kapag po nililinisan po natin yung mga kahoy, so meron din po tayong iba't ibang uri po ng plane. So first we have the foreplane used for preliminary smoothing. So kapag po yung paglinis po natin ng kahoy is yung kauna-unahan lang po na paglinis po natin. So hindi pa po niya kaya talagang mapa-smooth yung ating kahoy po dito. Then we have the jack plane, so used for rough and temporary planing. Yan. Then we have also the jointer plane, so used for smoothing top surface like this,
not dish, this table and edges of boards. Then we have also the smooth plane. So yan, kayang-kaya niya na napa-smoothin yung ating or pakinisin po yung ating kahoy. So used for finishing work. So 'di ba kanina may ano tayo for preliminary work. Din ito na yung ating finishing, yung smooth plane. So this is used for finishing work and smoothing small pieces of wood. Then we have the spoke shift. So for example, nakakabit na po yung ating mga furniture or naka-join na po siya. Then may side na parang gusto ko patanggalan ng ano ng i-plane yung banda ng kahoy po nito. So yun ito po yung ginagamit po natin. So hindi na po lahat ng part ng kahoy is yung ano po na i-smooth po ninyo. So ano lang po yung gusto lang po na ninyo. So this is the end of our topic for today for this video. So on next video, I don't know if it is about for the stairs or ano ba. Yung sa next video po natin under sa carpentry is yung ano na yung mga types of ropes, yung ganun po yung pag-uusapan po natin. So this is all for today. Thank you for listening and goodbye.